Okay, here we are asked to find the slope and the y-intercept of the line 7x plus 3y minus 6 is equal to 0. So, ito yung general equation. Yung equation ng line mo nakasulat sa general equation. So, paano ba natin yan hanapin yung y-intercept at slope niyan? So, yung equation ng line, pag supposed to be expressed in terms of slope-intercept form, is meron tayong ganito. Y is equal to mx plus b. M yung slope, B yung y-intercept. So, paano ba natin i-convert yung equation na yan, nakasulat pa sa general form, sa slope-intercept form? So, ibig sabihin nun, dapat ito, masulat natin ng ganitong format. So, paano ba? So, manipulate lang. Dapat yung y na nasa left side, lahat ng other terms na sa right side. So, ganun, lipat natin ng 7x sa kabila, yung 6 din sa kabila. So, magiging 3y is equal to lipat yung 7 sa kabila, magiging negative 7x. Unahin natin isulat yung x kasi naka-format, una yung slope, tsaka follow yung x. Plus 6, okay? Plus 6. Then, negative 6 kasi ito, di ba? Magiging plus positive 6. Itong 7x, magiging negative 7x. Kaya nandun. Then, para y na lang yung matira, kasi yung sa form talaga is y lang talaga nandyan, divide mo ng 3 both sides. So, magiging y na lang sa left side. Ito, 7 divided by 3 magiging negative 7 over 3x. Then, 6 divided by 3 magiging, kasi lahat naman i-divide mo pag naka-add sila, is iisa-isa mong divide. 6 divided by 3 is 2. So, itong equation na to is equivalent lang, di ba? Itong equation na to, saka itong equation na to, pareho lang sila. Naka-ibang format lang. So, from here now, we can say that the slope, therefore, slope is equal to negative 7 over 3. Kasi 1:1 correspondence lang yan. Y nandyan, y din dito. X nandyan, x nandito. So, yung kasama niya sa gilid, yun yung slope. Saka, yung y-intercept mo will be equal to positive 2. So, ganun lang yung kasimple. Okay? So, pag i-draw mo yan, yung graph mo, sure ka na, paano ba yan? Paano mo ba yan i-draw? Tignan nga natin. Well, y-intercept is 2. So, 1, 2. Parang yung line mo, dito mag-cross sa ano? Diyan mag-cross sa point 2. Okay? Then, ano ba ibig sabihin ng slope? Ibig sabihin ito, negative. Ibig sabihin ito, kasi dapat yung slope mo, ano lang tayo lalagay yan? Rise over run. Okay? Pag, ano naman, ano ba ibig sabihin nun? Pag negative ang slope mo, instead of rise, ibig sabihin nun, rise, di ba? Paakyat yon, then run papunta sa right. Pwede mong gawin doon, instead of rise, kasi negative yan, drop ka. Okay? So, drop ka ng by 7. So, tingnan nga natin. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun yung ibig sabihin nun eh. So, ito yung negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Ito yung positive 1, positive 2. So, ibig sabihin nun, wait, may 3 pa tayo. 1, 2, 3. So, yung slope na yan, pwede mong gawin, instead na mag-rise ka, kasi negative naman siya, negative 7 over 3, pwede kang mag-drop ng 7. So, nandito ka na. Then, run ka ng 3. So, 1, 2, 3. So, nandito yung isang point mo. Ito na yung line mo ngayon. Okay? Wait, hindi naman masyadong straight, ano? Pero, yun yung ibig sabihin ko. Wait. Parang ganito yung line mo. Hindi nga lang masyadong clear yung pagka-draw. Kaya ko naman sigurong i-sketch. Hindi talaga kaya. Pero, parang ganon. Yun na yung line mo. Yung slope mo is, pag negative kasi yung slope mo, ibig sabihin na yung angle niyan from that is lampas ng 90 degrees. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Kaya mas madali itong equation na to kasi mas madaling mong mag-plot ng line kapag may ganyan ka. Okay? So, let's try to have another example. Okay, ito yung second problem natin. Sabi nito, find an equation of the line through the origin and the midpoint of the line segment joining 2, 3, and 4, 1. So, hanapin yung equation ng line na passes through the origin and the line segment joining 2, 3, and 4, 1. Medyo
complex siya ng konti, pero i-analyze din siya based on a drawing para mas maintindihan natin. Okay? Okay, so ito yung XY coordinate plane natin. Okay, so ano ba yung mga given dito? Sabi dito, yung line mo is nag-pass through the origin. Saan ba yung origin na yan? So, ito yung origin, di ba? Ito yung point 0, 0. Ito yung origin natin. And then, it passes through the midpoint of the line segment joining 2/3 and 4/1. So, saan ba yung, 2/3 and 4/1? So, saan ba yung 2/3 na yan? So, 2 yung x, yung y is 3. So, nandito yon. Okay? Ito yung point 2/3. Yung 4/1, ito yung 4/1. 4 yung x, saka yung y is 1. Nandito yon. So, parang may line segment ka raw. May line segment ka na nag-connect sa dalawang points na yan. Then yung line mo, sabi niya, is nagpa-pass through sa midpoint ng line segment na to. So, bale, ito daw yung line mo. Parang ganon. Yun yung ibig sabihin niya. Diba? So, yun yung line mo. It passes through the origin at saka it passes through the midpoint. Kasi dalawa dapat na points mag-determine ng line. Okay? So, yung task natin dito ngayon is, hanapin muna natin kung, eto, alam natin tong ang coordinate ng origin, di ba? 0, 0 yan. 0 yung x, 0 yung y. Parang yung starting ng lahat. Yung ito naman, hanapin muna natin. Okay? Alam natin na itong isang tip na to, ito yung 2/3, 2/3. Ito yung 4/1. So, hanapin muna natin kung ano ba yung nasa midpoint na yan. Ano ba yung midpoint ng 2/3 at saka 4/1? So, remember lang natin yung midpoint formula na alam natin yung x bar is equal only to x1 plus x2 over 2. Saka yung y bar, yung midpoint niya na y component will just be y1, parang average lang, ano, over 2. So, x1 plus x2 is simply, depende na sa'yo, no, kung saan ba yung point 1 mo dyan, saka sa point 2, yung dalawang point na yan na nag-determine ng line segment. Pwede ito yung x, pwede sabihin natin, ito yung point 1 mo, ito yung point 2. X lang x ng point 1 is 2. Y ng point 2 is, x ng point 2, x2 kasi, x1 plus x2 is 4. Kalimitan lang kasi, yung pagkakamali is nagiging 2 plus 3. Divided by 2, so magiging 2 plus 4, 6 over 2 is 3. Yung sa isang, naman, yung y bar naman, yung y is 3, y1, yung y component, kasi nga xy naman yan, di ba? Una yung x, yung y, is 1. So, 3 plus 1 over 2. 4 over 2 is 2. So, bale, itong point na to is simply point, yung mo is, yung x mo is 3, yung y mo is 2. Hindi nga lang drawn to scale, Medyo di nga ganun ka magaling mag-drawing, pero 3, 2 yan. Yung point na yan is point 3, 2. Okay? 3 yung x, y is 2. Parang close naman, pero hindi nga ganun ka-close kasi hindi naman talaga siya nakuha sa 2. Pero, yung line mo ngayon is determined by dalawang point. Point 0, 0, yun yung origin, and itong line na to is determined by point 0, 0, at saka yung isa mong pang point is point 3, 2. Yun yung midpoint. Okay? So, hanapin natin yung line na nag-connect sa dalawang points na yan. So, yun yung natin. So, ano nga yung equation ng line? Diba, yung pinakagusto kong equation is slope-intercept form. So, y is equal to mx plus b. Okay? So, ano ba yung y-intercept? B is the y-intercept. Big sabihin nun, ano ba yung y-intercept dito? Well, alam na natin, di ba? Anong value ba ng y na kukrosya sa y-axis? Di ba? At 0. So, yung b dito, automatically 0 na. So, 0 na itong b. Okay? And then, slope lang hanapin natin. Paano ba kukuha ng slope? M is equal, given dalawang points, di ba? y2 minus y1 over x2 minus x1 lang. Ano ba yung y2 dito? Pumili ka lang. Siguro ito yung point 2 mo. Point 2, ito yung point 1 mo. So, pag ganon,
y2 mo, y ano? So, 2 minus y1 is 0. 2 minus 0. Yung x2 is 3 minus 0. So, 3 minus 0. So, magiging slope mo is 2/3. So, yung equation ng line mo ngayon is y is equal then to, alam mo na yung slope, 2/3 x plus 0. Or hindi mo na isulat na yung plus 0 kasi nga wala naman talaga ina-add. 0 lang naman. So, yung equation ng line na to is y is equal to 2/3 x. So, yun yung sagot sa problem na yan.